Alam ko napikon sa akin nung ilang buwan makalipas. Mabait naman yan sa akin eh. Kaya okay lang, hindi naman personal to. Sabi nila, blood is thicker than water eh. Kaso naman eh, the country is more important than family, di ba? Ganun talaga yun eh. Walang kamag-anak. Million liters ang ilinipat ng mga Amerikano galing Amerika papunta ng Pilipinas. Ano ba sa tingin niyong dahilan at nag-imbak sila ng ganitong kadaming mga petrolyo dito sa Subic? Eh, hindi ko nga maintindihan kasi maraming kwento. Unang-una, nabalitaan ko sa mga marites na mga Ilocano doon sa Hawaii. Sabi, nagkakagulo daw doon kasi nagulat daw yung mga Hawaiiano kung bakit sa Pearl Harbor biglang nagkaroon ng sangkatutak na gasolina. Tapos, yung mga environmentalist nagpo-protesta, biglang, eto nga, may mga chismis na pinadala naman daw dito sa Pilipinas nung Taiwanese election. That was the night before eh. Pagkatapos noon, pagdating dito, biglang sinabi ko nga, bakit ang dami-daming gasolina? Baka man ibibigay sa mga PUV protesta. Sana all, ibigay nila sa mga jeepney at operator. Pero, ang sabi, hindi daw commercial transaction to, binili daw ng maayos at ipapadala daw sa private depot sa Subic. Wala daw tayong pakialam. Abay, biglang sinabi na hindi, ang AFP daw ang kumuha. At sinabing gano'n ng American Embassy na para sa AFP daw yun. Matapos yun, biglang nag-U-turn yung barko. Hindi naman daw naglanding sa Subic. At ngayon, pinapaimbestiga daw ng AFP kung ano daw yun. Kasi hindi maipaliwanag kung binayaran ng Pilipinas o alok ng Amerika kung ano ba talaga yun. Hanggang ngayon, hindi ko nga maintindihan eh kung talagang regular at ayos lahat ng papel, bakit nag-U-turn at biglang nawala at nagpalaot? Nako, balita po ito, Senator Amy, no, na hindi pala natuloy yung oil tanker na dala-dala itong petrolyo, no, na papunta sana sa Subic. Ang alam ko po, yung pinakamalaking imbakan dyan, coastal, no, meron sila kontrata na 30% ng kanilang i-imbak na petrolyo ay para sa gobyerno ng Amerika. At sa tingin ko po, sa dami nitong petrolyo na ito na 39 million liters, yung coastal lang ang may kakayahan para mag-imbak dyan. So sa ngayon po, wala pa rin balita kung ano nangyari dun sa delivery na yan. Basta naglaho na lang, parang bula. Eh kaya nga, labo-labo nga kasi kung regular lahat at maipapaliwanag nila lahat, bakit biglang nag-U-turn? Ewan ko ba? Tapos, eto nga, walang sumasagot at yung Sandatahan Lakas, sabi, sila daw magpapaimbestiga. Abay, ba't imbestiga kung sinasabi maayos naman lahat ng transaksyon? Ang labo, hindi ko maintindihan. Oo, nagkaroon ba ho ng statement ang ating hukbong Sandatahan na para sa kanila talaga yung petrolyong yon? Oo, noong umpisa, yun ang sabi. Sabi nila, hindi ko nga maintindihan. Kasi nung una, ang sabi, it's a private transaction, commercial arrangement. Yun nga, parang nabanggit pa nga yung coastal. At ipapadala lang sa Subic. Later, sinabi nung AFP, kanila daw yun. Tapos, yung kahuli-hulihang kahapon, magpapaimbestiga sila dahil hindi daw nila alam kung ano yun. Alin ba talaga, kapatid? Ano ba talaga? Mas malabo silang kausap kesa tayo. Tayo daw malabo, sila mas lalo. Well, anyway, yung pagdating po ng petrolyong yan ay na-timing naman doon sa eleksyon sa Taiwan kung saan ang nagwagi ay itong DPP candidate na pinaniniwalaan na mas nagnanais na magkaroon ng independensya ang Taiwan. Sa tingin nyo may kinalaman po yan na parang paghahanda kung may gagawing paglusob ang China? Ewan ko ba, ang mga praning katulad ko, syempre, nagtataka kami kung bakit saktong-sakto doon sa eleksyon ng Taiwan. Pero sana naman hindi. At eto nga, noon, nagsisisihan sila na nakikialam ang Amerika sa eleksyon sa Taiwan. Yung iba naman, tinuturo yung China. Abay, turo sila ng turo, tapos na yan. Pero mukhang mahihirapan pa rin ang DPP pagkakita natin na wala yung kanilang supermajority sa parliament nila. Kahit ano, sana naman, kapitbahay namin yan sa Ilocos, napaka-close namin sa Taiwan, sa totoo lang. Pati tilaok ng kanilang manok, naririnig namin.
pati yung pagpasok ng anumang eroplano sa lugar nila, nakikita namin. Kaya kabado kami at inaasahan namin manatiling mapayapa at maunlad ang bayan ng Taiwan. Well, maiba naman po tayo, no? Nabalita rin na hindi raw kayo nagtataka na nadawit ang inyong presidential insan Speaker Martin Romualdez dito sa bribery initiative. Paano ba ho nadawit si presidential insan Martin Romualdez dito sa bribery initiative? Nakot, ewan ko ba sa kanila? Hindi kasi yung mga huling mga text at yung mga huling utos sa iba't ibang distrito nanggaling na rekta sa opisina ni Speaker Martin. Nagtataka ako, may mga utos na kailangan isubmit na kahapon kasi deadline nga nila kahapon, yung January 12. Sabi ko, ano ba naman itong Project PI na to? PI ninyong lahat. Ano ba yan? Sa pangalan pa lang, talbog ka na. Pag-iisipan pa naman yan. Walang katuturan. Ako, pangalan pa lang, PI ng PI. Bastos talaga. Well, ma'am, ano ba? Nung lumalaki kayo, talaga bang napansin nyo na may pagnanasa na maging presidente ang inyong insan? Aray ko, hindi naman. Kasi okay naman si Martin. Ang barkada ko yung eldest brother niya. Pero si Martin, okay naman Hindi ko maintindihan sinong kumukwertas dyan at bakit naging ganyan. Kasi parang pabanjing-banjing lang naman si Martin. Pero alam naman natin na iba pala na naging ganito. Siguro may tumutulok, may umuudyok. Biglang nagkakaganito na nagugulat naman ako. Alam ko na pikon sa akin nung ilang buwan makalipas, mabait naman yan sa akin kaya okay lang, hindi naman personal to. Sabi nila blood is thicker than water kaso naman the country is more important than family, di ba? Ganun talaga yun walang makabag-anak. Ma'am, pero super out of the president, nakapag-usap ka na ba kay PBBM tungkol sa mga nangyayari dyan sa mababang kapulungan na talaga naman dahilan kaya tayo nakakawatak-watak at parang tinutuldukan na ang ating unit team? Gano'n na nga. Ang totoo, medical leave pa rin ang drama ko, kaya hindi kami nagkikita-kita. Pero alam ko, ang Pangulo, noon pa, hindi pa presidente si Bongbong, pinag-uusapan namin ang saligang batas. Parang sinasabi na, nako, wag na papasukan yan, hindi pa nakakabangon ang ekonomiya. Hindi naman yan ang kinakain ng tao araw-araw. Hindi naman yan ang nasa isipan ng bawat mamamayan. Ang talagang pinoproblema natin, ang gasolina, kung paano bibili ng pagkain, ng murang bigas. Yun na muna ang tutukan. Alam naman natin, miski yung mga dambuhalang korporasyon umaaray sa ekonomiya, matumal pa rin talaga ang benta at ang trabaho hindi pa ganun kaganda.